dumadami pa sila. Bakit? Yun ang ibig ng ating Panginoon. Kaya ang pastor, ibinibigay ang kanyang buhay. Di ba siya ang mamatay? Ikaw, Pastor Joel, handa ka bang mamatay dahil sa tupa? Opo. Bakit? Yun ang mabuting pastor. Kaso sa Panginoon, iba. Habang nagwawala ka ng buhay, lalong hahaba ang buhay mo. Habang nagpe-pray ka, mamamatay ka na dapat, nabubuhay ka pa. Tingnan nyo si Haring Ezekias. Sabi ni Isaias, ipunin mo na yung ayusin mo na yung gamit mo. Bakit? Mamamatay ka na, hindi ka mabubuhay. Talagang mamamatay, may kasunod pa, hindi ka mabubuhay. Mamamatay na nga, hindi pa mabubuhay. Umiyak, nanalangin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Isaias, balik ka. Sabihin mo kay Haring Ezekias, dinagdagan ang kanyang buhay ng 15 taon pa. Biyaya ng Panginoon. 15 taon na iingatan ng Panginoon. Kumbaga alam na niya kung kailan siya mamamatay. Bakit? Di dadagdagan mo lang ng 15 taon. Kaya pag atin titingnan, mga minamahal, ang mabuting pastor, ibinibigay ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Diyan ka din lalo sasamahan ng Panginoon. Diyan ka din lalo aalalayan ng Diyos. Kaya, di ba, sabi yan sa Acts 20:24, hindi ko minahal ang aking sarili na waring sa akin ay mahalaga. Kaya, yan ang damdamin ng mga tunay na pastor. Hindi sila nagpapastor dahil may kikitain. Gusto ko rin sanang idagdag ito bilang patotoo. Biyaya ng Diyos, itong panahon ng Christmas mission. Biyaya ng Panginoon, siyempre bilang pastor, parang may mga, kung kinikilala tayo bilang pastor, may mga nagpapasko sa akin. Gusto biyaya, umabot ng 20,000. Yung 5,000, ibinigay ko sa Thanksgiving. Yung 15,000, ipinasok ko lahat sa caroling. So, wala bang natira sa inyo? Biyaya ng Panginoon. Kung may mga natitira man, inihuhulog na rin sa box. Bakit po? Lahat ng amin para sa Panginoon. Yan, gusto ko po yung malaman nyo. Kumbaga, sa atin, yan ang itinuturo ng mahal na apostol. Ang laging damdamin natin, gawain ng Panginoon. Hindi namin kinakailangan bumili ng kung ano-ano. Bibinili ako palanggana, 3, malalaking palanggana. Marami mga alaga ako isda sa taas. Yun lang. Tuwan-tuwa lang ako para mawala yung stress ko. Ay, nakita ko yun. Masaya na ako. Biyaya ng Panginoon. Yun lang, binili ko 3 palanggana. Pero alam niya, mga minamahal, salamat sa Diyos. Sa atin, ang itinuturo ng mahal na apostol ay ang pagiging mabuting pastor. Kaya, syempre, pag mabuti ang pastor, dapat mabuti ang tupa. Amen? Tayo sa iglesia ng Panginoon, hinuhubog tayo. Pastor, hindi pa talaga ako mabait pero gusto ko maging mabait. Mahuhubog tayo ng salita ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, ang iglesia ng Panginoon, ito ay hubugan. Hindi porket nag-church ka dyan, sama-sama na ugali mo. Siyempre, malam mo, hindi pa siya binabago ng Panginoon. Unti-unti ang pagbabago. Ang pagbabago, hindi naman yung pagdating mo sa church, talagang hindi ka na nakilos. Banal ka na, hindi ka na rin nangiti. Bakit? Para wala ka ng kibo, natulala ka na. Hindi. Tayo sa iglesia ng Panginoon, hinuhubog ng salita ng Diyos. Kung tayo nasumpungan sa church, tayo ay mabait na, lalo pa tayong mabait. Masama ang ugali mo, magiging kang mabait. Yun, ganun ang gagawin sa church. Kaya alam niyo, mga minamahal, ang ibig ng Panginoon sa bawat mga tupa, maging mabuting tupa ng Panginoon. At dapat ang mga tupa ng Panginoon, hindi lamang mabuting tupa, sila ay matibay sa pananampalataya. Sabi yan sa aklat ng Kolosas 2, talatang 7. Tingnan natin ang salita ng Panginoon. Kolosas 2:7. Sabi po dito. Yan. Na nangauugat. Simulan natin sa 6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya.